Magandang araw mga solid ingkong. Bago po namin simulan ng kwento, gusto ko po sanang anyayahan kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-comment po. Ang inyo pong suporte nagbibigay po sa amin ng lakas para patuloy po na maghatid ng mga kwento na kapupulutan ng aral at inspirasyon. Ngayon, simulan na po natin ang ating kwento. Oh, babe. Bakit parang ang saya mo yata ngayon? Kasi malapit na yung first day ng workshop ko sa soap making. Ay, excited na nga ako eh. Uy, tingnan mo to. Ang daming umu-order sa seller nito. Naku naman. Nagpapapaniwala ka talaga sa nakikita mo sa internet. Strategy nila yan para magkapera. Para marami mag-enroll sa kanila. Uy, meron naman silang ibibigay na soap making kit sa akin after ng workshop. Tsaka matututo pa ako. Ay, kaya hindi na ako lugi sa ibabayad ko. Sa dami ba naman ang nagsilabasang mga seller eh. Hindi papatok yung ganyang negosyo. Mas mabuti pa nga karinderya eh. Marami pang kumakain. Basta. Nararamdaman ko magiging successful ako rito. At ipapakita ko yan sa'yo. Pagod lang aabuti mo dyan. Si Aling Celeste nga na matagal nang nagbebenta ng mga sabon dyan sa kanto eh. Palagi na lang bad mood kasi puro utang ang paninda niya. Sabong panlaban naman yung binibenta niya. Tsaka binibili lang din niya yung sa factory, yung mga scrap detergent. Wala ka talagang tiwala sa akin. Uy, sige na nga, naniniwala na ako sa'yo. Tutulungan na lang kita sa paglalako ng mga sabon na gagawin mo, ha? Alam mo, Jonathan, feeling ko kasi dito ko yayaman eh. Tapos, magiging CEO ako sa sarili kong negosyo. Kakapanood mo yan ng mga telenovela eh. Uy, alauna na. Tapos na break time natin. Mamaya, pag-inita na naman tayo ng manager. Isang waitress si Dahlia sa fast food restaurant sa gabi. At nag-aaral siya bilang graphic designer tuwing umaga. Lumaki siya sa kanyang lola Minda mula na maghiwalay ang kanyang mga magulang at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Ngunit nang mamatay si lola, sinika pa rin ang dalaga na buhayin ang kanyang sarili at makapag-aral. Babe, hindi ka ba napapagod? Napapagod saan? Na pinagsasabay mo yung trabaho tsaka ang pag-aaral. Parang hindi ka na kasi nagpapahinga eh. Hindi naman. Kailangan ko kasing magsumikap dahil hindi habang buhay na kailangan maging waitress lang ako. Gusto kong mabago naman ang buhay ko. Isa pa, 1 taon lang naman ang kurso ko. Ikaw, wala ka na bang ibang pangarap bukod sa pagiging isang waiter? Siyempre meron. Sawa na rin kaya akong mapagalitan ni Ma'am Ana kahit sa konting pagkakamali lang natin. O yun naman pala eh. Alam mo, hindi tayo makakaalis sa buhay na ito kung hindi tayo magsusumikap. Tipid na lamang nang umiti ang binata at nagpatuloy sa paghuhugas ng mga plato. 3 taon na silang magkasintahan at si Dahlia nagpapalakas sa loob ni Jonathan, lalo na kapag nag-a-apply ito sa trabaho. Sapagkat mahiyain si Jonathan at ang baba ng kumpiyansa sa sarili. Ngunit sa tulong ni Dahlia ay unti-unting nawala ang pagiging mahiyain nito. Grabe! 5,000 talaga bayad sa 1 linggong workshop na yan? Mahal naman. Siyempre, may bayad yun, no? Saan naman nila kukunin ang ibibigay nilang soap making kit sa amin pagkatapos ng workshop? Magtitipid na lang muna ako sa pagkain. Total, nagda-diet naman ako eh. Ay, wala ka. Ewan ko sa'yo. Huwag mo na nga akong problemahin, Jonathan. Lalo't hindi naman ako humihingi sa'yo ng pera. Pinaghahandaan ko naman ang lahat ng to. Kung tapusin mo na lang kaya muna yung pag-aaral mo bago ka mag-enroll sa isa pang workshop na yan, di makakapagpahinga ka pa. Hayaan mo na lang kasi ako dyan. Ito yung gusto ko eh. Ayokong sayangin ang opportunity na nandito pa sa lugar natin ang magtuturo ng workshop. Ay nako, napaka-ambisyosa mo talaga. Take note, ambisyosa na gumagawa ng paraan upang maabot ang pangarap. Kesa naman sa nag-aambisyon lang, pero wala namang ginagawa,
kundi ang mag-daydreaming. Natahimik na lamang si Jonathan dahil hindi na nito mapigilan ng nobya. Sabay silang pumupunta sa trabaho at umuwi sapagkat magkatabi lamang ang bahay nila. Kahit na pinagsasabay ni Dahlia ang pag-aaral, trabaho at ang kanyang workshop, hindi pa rin niya alintana ang hirap. Bagkus, masaya pa siya sa tuwing mayroong natututunan sa araw-araw. Matapos ang isang linggo, masayang ipinakita ng dalagang sample ng samot-saring sabon na ginawa niya sa kanyang mga katrabaho. Nagustuhan ng mga ito ang aroma at ang epekto nito sa balat nila. Maging ang manager nila na maraming tigyawat ay binigyan din niya. Makalipas lamang ng ilang araw, ay tila umaliwalas ang nooy namumulang mukha ng kanilang manager. O, di ba? Sinabi ko na sa'yo na effective ang mga sabon na ginawa ko eh. Pati si Ma'am Ana umorder na rin sa akin ha, dahil natanggal ang pimples niya, no? Ako, magiging pogi rin ba kapag gumamit ako ng sabon mo? Siyempre naman. Sus, hindi mo naman ako binigyan eh. Ako boyfriend mo, pero ako pa yung naubusan. Excited lang kasi ako kaya hindi ko na malaya na ubus na pala. O hindi bale, mamaya gagawa ako. Yung mas creative para catchy sa mata ng mga bibili. Oy, baka makalimutan mo na naman akong bigyan ha. Hindi na nga. Ito naman, nagtampo ka naman kaagad eh. Kahit 1 kilo pa ng sabon ang gagawin ko, lahat yun para sa'yo. Dahil sa likas na malikhain, mas pinaganda ni Dahlia ang disenyo ng mga ginagawa niyang organic soap. Sa umpisa mga katrabaho niya ang kanyang binebentahan. Hanggang sa inirekomenda na rin siya ng mga kaibigan at kamag-anak ng mga ito. Kaya't parami ng parami ang kanyang mga customer. Ay naku, nakakapagod. Ay naku, pero kailangan ko pang balutin ang mga ito. Ay, tumigil ka na muna dyan. Tutulungan na rin kita. Matulog ka na muna. Ako nang bahala rito, ha? Okay lang naman ako. Total, konti na lang naman ang babalutin ko eh. Bakit ang dami naman yata nito? Oras ba sila naliligo? Hindi no. Tumatanggap na rin kasi ako ng orders na pang giveaways. Alam mo, napansin ko. Parang bodega na ng sabon tong bahay. John, nagpaalam na pala ako kay Ma'am Ana. Ha? Sabi ko na magre-resign na ako sa restaurant. Parang hindi na kasi kaya ng oras ko kung magtatrabaho pa ako dun eh. Lalo na nga dumadami ng customer ko. Uy, mabuti naman at naisip mo yan. Akala ko nga robot ka eh. Hindi uso ang salitang pagod. Che! Tsaka, napag-isip-isip ko rin kasi na ayusin tong bahay. Kahit ito na lang muna ang gagawin ko, store. Talaga? O sige, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Magaling yata akong karpintero. Talaga? Alam mo, Jan, hindi lang naman ako nangangarap para sa sarili ko eh. Pati ikaw. Gusto kong isama ka sa success ko. Maraming salamat, Dahlia. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo noon ha. Ayoko lang kasing nakikita kang nahihirapan eh. Lalo na kung madalas kang napupuyat. Alam ko naman yon na nag-aalala ka lang sa akin. Malaking tulong kay Dahlia ang kurso niyang graphic designer sa pag-promote ng sarili niyang negosyo sa internet dahil hindi na niya kailangan magbayad pa ng ibang tao. Nagtulungan sila ni Jonathan sa pagpapalago ng negosyo hanggang sa makapagpatayo na si Dahlia ng maayos na shop sa kanilang lugar. Ang nooy nangangarap na simpleng dalaga ay unti-unting nakilala sa kanilang lugar. Sa kabila ng tagumpay na natatamasa, ay nanatili pa rin mapagkumbaba si Dahlia. Nakakapag-abot siya ng tulong pinansyal sa mga kapatid ng nobyo, lalo na sa pag-aaral ng mga ito. Saglit na napatigil ang dalaga sa pag-aayos ng mga stocks nang may pumasok na isang babae. May hawig ito sa kanya at tipid na ngumiti. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Naawa siya dahil nakasuot ito ng lumang tsinelas at lumang bestida. Magandang umaga po, ate. Good morning. May kailangan ka ba?
Hindi po ako nandito para bumili. Nandito po ako kasi gusto kitang makausap. Ako po si Thea. Makausap? Tungkol saan? Ate, gusto ko pong sabihin na kapatid niyo po ako. Matagal na kitang gustong puntahan kaya lang nahihiya ako. Namatay na po kasi si nanay. At wala na po akong malalapitan. Kapatid? Kanino? I mean, wala na kasi akong balita tungkol sa mga magulang ko. Mula nang iwan nila ako sa lola ko. Bukod sa may kanya-kanya na silang pamilya. Heto po yung litrato ni tatay na ibinigay ni nanay bago siya namatay. Iniwan din kasi kami ni tatay at sumama siya sa ibang babae. Wow. Ang dami pala niyang nakarelasyon. Tapos, iiwan lang niya tatalikuran ng kanyang responsibilidad. Anyways, hindi na ako na-surprise sa part na yun. Ate, pwede ba akong mamasukan sa'yo? Sige na ate, wala talaga akong mapupuntahan eh. Teka, paano mo nga pala ako nakilala? Kilala ka ni nanay, tsaka nakikita kita sa internet. Pinuntahan ka rin namin sa bahay mo dati, kaya lang wala ka ron. Hihingi sana kami ng tulong sa'yo. Hindi na kami nakabalik kasi nagkasakit siya at namatay. Ate, pakiusap. Kahit gawin mo akong katulong, tatanggapin ko po. Tumayo ka nga riyan. Hindi mo kailangan lumuhod. Okay, ganito na lang ha. Pwede kang magbantay sa isa kong shop. Pwede kang maghanap ng matutuluyan na malapit doon. Total, maliit na store lang naman yon. Salamat po talaga, ate! O sige, doon ka na muna sa office. Tsaka mag-order lang muna ako ng tanghalian natin ha. Mag-aalas 11 na rin eh. Masayang inilibot ni Thea ang mga mata sa beauty shop ng kapatid. Napatingin si Dahlia sa nagpakilalang kapatid niya. Hindi nagkakalayo ang kanilang muka. Maputi lamang siya at morena naman si Thea. Ilang sandali pumasok sa shop si Jonathan at nagtaka kung sino ang bisita ng kasintahan. Ay, dumating ka na pala, Jonathan. Si Thea nga pala. Nagpakilala siyang kapatid ko. Good morning po, sir. Dahlia, magkamukha nga kayo. Hindi ko akalain na may kapatid ka pa. Magkaroon ka ba naman ng tatay na chick boy? Hindi imposible yun. Ay, dala ko na rito yung mga ingredients. Doon kasi sa bahay hinatid nung nagdi-deliver eh. Maya-maya'y dumating ang in-order na pagkain ni Dahlia. Kaya't sabay-sabay silang kumaing tatlo. Napangiti ang binata nang mapansin na nakatingin sa kanya si Thea. Huwag ka mahiya, Thea. Kumain ka lang ng kumain. Eto kasing ate mo, food trip eh. Kaya ang daming in-order. Marami pa tayong gagawin kaya hindi pwedeng magpagutom. Ay, marami ka na naman bang order? Kahapon lang ako nagpa-deliver eh. Meron pa naman akong stocks dyan. Kaya konti na lang ang gagawin ko mamaya. Ay, maiba ako. Eto bang si Thea sa bahay mo titira? Hindi. Hahanapan ko siya ng matutuluyan malapit sa isang shop ko. Siya na yung magbabantay muna doon. Ihinto na kasi si Dudang dahil buntis eh. Oo, Hindi niya kayang amoy ng scents. ganun ba? Timing din pala ang pagdating niya. Sinamahan ng dalawa si Thea upang maghanap ng matutuluyan. Mabuti na lamang ay may bakanting silid na pinapaupahan ng isang masugid na customer ni Dahlia. Okay na ito. At least may sarili kang kwarto. Tsaka malapit pa yung banyo. Ay, Thea, bukas pwede ka na mag-umpisang magtrabaho ah. Eto pala mga damit para sa ito. Maraming salamat ate sa
pagtanggap mo sa akin, ha? Oo naman. O siya, sige, alis na kami ha. See you tomorrow. Sakay ng kotse. Hindi mapigilan ni Jonathan ang humanga sa kanyang nobya. Dahil agad itong tinanggap si Thea na nagpakilalang kapatid nito. Oh, bakit ganyan ka nalang makatingin? Mag-focus ka nga sa daan, Jonathan. Mamaya mabangga pa tayo niyan. Hindi kasi ako makapaniwala na ganun lang kadali sa'yo na tanggapin si Thea bilang kapatid mo. Ni wala ngang proof maliban sa litrato ng tatay niyo. Nandito siya dahil naghahanap din siya ng trabaho. So yun, binigyan ko siya. Hindi mo talaga siya tinanggap bilang kapatid mo? Pareho na rin yun. Ang importante, tinulungan ko siya. Tsaka, kailangan ko siyang makilala ng lubusan. Hindi naman porket magkadugo kami, magtitiwala na ako sa kanya ng ganun lang kadali. Ngayon lang kami nagkakilala, no? Sabagay, tama ka naman. Naging maayos ang pakikitungo ni Thea sa magkasintahan na. Hanggang sa napalapit ito sa dalawa dahil sa pinapakita nitong kasipagan na. Gayunpaman, mag-isang ginagawa ni Dalit hinahalo ang mga sangkap ng sabon dahil ayaw niyang may ibang magtimpla at may makalam sa secret ingredients niya. Nag-resign na rin si Jonathan bilang waiter sa fast food dahil tumutulong na rin ito sa negosyo ng kasintahan. Ang binata ang nagdi-deliver ng maramihang order sa mga customers at naghatid ng mga stocks sa dalawa pa nilang shop. Thea, ito na yung stocks natin. Sige, kuya. Ako na ang bahalang mag-ayos nito. Kasama mo si ate? Hindi. May importante siyang pinuntahan. Ilista mo na lang kung ano yung mga kulang dito sa shop ha, para maibigay ko sa kanya, ha? Okay. Malagkit na tinitigan ni Thea ang binata. Nagtama ang kanilang paningin, ngunit tila ba'y inaakit pa nito si Jonathan. Bahagya pa itong ngumiti bago kinuha ang ballpen sa drawer. Ngunit bigla na lamang itong nadulas at napasubsob sa dibdib ng binata. Hoy! Dandan! Hala, Sorry, kuya. Katatapos ko lang din kasing mag-mop basa pa ang sahig. mag-iingat ka kasi. Mamaya, madulas ka na naman ha? Tila ba'y sinasadya pa ng babae na idikit ang malulusog na dibdib nito sa binata. Ngunit napatras si Jonathan dahil hindi siya komportable sa ganoong ayos. Sige, akin na yung listahan ha. Kapag may kailangan ka, mag-text ka lang sa ate mo, ha? Busy naman siya palagi Ilang beses na akong nagte-text sa kanya pero hindi naman siya nagre-reply. Ganun ba? Sige, di sa akin ka na lang tumawag o mag-text para masabihan ko siya kung ano mga kulang dito. Minsan na nga rin kami mag-usap dahil ang dami niyang ginagawa Busy siya lagi. Sige, Thea, mauna na ako. Sige, mag-iingat ka. Tumango ang binata at agad na umalis. Nanibago siya dahil iba na kung manamit si Thea. Nakasuot ito ng crop top na labas ang pusod at palda na hindi lampas sa tuhod. Pinagpawalang bahala na lamang yon ni Jonathan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na nag-uumpisa na si Thea na akitin siya. Mula ng araw na yon ay hindi na mali sa isip ng binata ang babae. Hindi niya alam kung bakit. Maging sa kanyang panaginip ay nakikita niya si Thea. Habang kumakain ng almusal, napansin ni Dahlia na nakatulala ang nobyo. Parang ang lalim naman ang iniisip mo May problema ka ba? Hindi, wala. Kasi masakit lang yung katawan ko. Parang mabigat kasi yung kahon na binuhat ko kahapon Kaya ganito. Ilang beses ko na kasing sinabi sa'yo na magpatulong ka sa kapatid mo kapag nagdi-deliver ka, hindi ba? Total, babayaran naman natin siya. 3 karton lang naman yun. Kaya ko naman. Tapos ngayon nagre-reklamo ka na masakit yung katawan mo. Baka naman sabihin mo naaalipin na kita ha? Pwede ka namang magpahinga. Huwag kang mag-alala. Kaya ko.
Tumaba lang kasi ako ngayon kaya nanibago yung muscles ko sa pagbubuhat eh. Biglang tumunog ang cellphone ni Jonathan at nakatanggap siya ng sweet messages mula kay Thea. Napangiti ang binata. Ngunit hindi yun napansin ni Dahlia dahil nagkataon na tinawag siya ng isang tauhan nila. Jonathan, sandali lang ha. Kakausapin ko lang yung isang customer. Naubusan na pala tayo ng honeybee. Oh, sige. Teka, sino ba yung kachat mo? Ha? Kanina pa yan ha. Ay, si tatay, ay nanghihingi kasi ng pera eh. Malapit na kasi yung birthday niya. Pagsisinungaling ng binata. Dali-dali niyang pinindot ang silent mode upang hindi marinig ni Dahlia kung sakaling makatanggap siya ulit ng message mula kay Thea. Hindi niya mawari ang sayang nararamdaman habang nagpapalitan sila ng text messages ng babae. Ano ba ito nangyayari sa akin? Kagabi, iniisip ko si Thea. Ngayon naman, masaya akong kausap siya sa text. At, Okay na. Bumili na lang siya ng kung anong available. Mamaya gagawa na lang ako ng mga paubos na. Sige, tutulungan kita. Ha? Jonathan, may sakit ka ba? Bakit? Kanina tulala ka. Tapos ngayon, namumula ka oh. Ha? Nako, magpa-check up na lang kaya tayo sa doktor. Sasamahan kita. Hindi, wala akong sakit. Baka naparami na naman kasi yung kain ko eh. Ha? O sige, tama na yung kain. Ibigay na lang natin tong ulam kina Manang. Ubusin mo na lang yan sa plato mo. Napabuntong hininga na lamang ang binata dahil napansin ni Dahlia ang pagbabago sa kanyang ikinikilos at reaksyon. Tila ba'y nakukonsensya siya dahil pakiramdam niya nilolokan niya na ang dalaga. Lalo na't wala itong ginagawa na ikasisira ng relasyon nila at naging mabuti itong tao sa kabila ng tagumpay na tinatamasa nito. Itinuturing nitong pamilya ang mga tauhan. Katulad na lamang ni Aling Celeste na nooy nagtitinda lamang ng scrap detergent ay kinuha nito bilang tagabantay sa beauty shop nito. Maging si Lolo Harold na nagtitinda noon ng fishbowl sa tapat ng tindahan nila ay pinagawa nito ng sariling fishbowl stand upang hindi na pagala-gala sa kalye at disente kung tignan. Bago pa man tumayo si Dahlia, niyakap siya ni Jonathan na animoy bata na may nagawang kasalanan. Anong ginagawa mo? Munti ko nang mabitawan tong pinggan oh. I'm sorry. Sorry? Para saan? Bakit? May ginawa ka bang katarantaduhan? Wala. O wala naman pala eh. Para saan yung sorry mo? Kasi hindi ko nagagawa ng maayos ang trabaho ko. May mga oras na nagrereklamo ko dahil napapagod ako. Samantalang ikaw, hindi kita nakikitang sumuko. Kaya nahihiya ako sa'yo kasi ako ang lalaki pero ikaw tong matapang sa lahat ng bagay. Humuhugot ka na naman eh. Jonathan, hindi ako sanay na ganyan kakaseryoso. May gusto ka bang sabihin sa akin? Yun na nga. Na-realize ko lang kasi kung gaano ka ka-strong. Pinisil na lamang ni Dahlia ang ilong ng nobyo dahil alam nito naglalambing na naman ito. Kinagabihan, habang abala sa pagbabalot ng mga sabon si Dahlia, ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Bigla itong natumba sa kanyang kinauupuan. Babe! Gising! Gising, babe! Ito na nga ba sinasabi ko eh. Kailangan mo rin magpahinga. Jonathan, parang hindi ako makahinga. Ha? Naninikip ang dibdib ko. Dadali na kita sa ospital. Tarantang binuhat ng binata ang nobya at dali-daling isinakay sa kotse. Nataranta na rin sina Aling Celeste at Rhoda at nag-alala sa kalagayan ng kanilang amo. Pagdating ng ospital, ay agad nilagyan ng oxygen si Dahlia, kaya unti-unting bumuti ang kalagayan nito. Sinuri din siya ng doktor at sinabihan si Jonathan na kailangan lamang ni Dahlia magpahinga. Overfatigue ka raw, sabi ng doktor.
Huwag mo nang alalahanin yung shop, ha? Nando naman si Manang eh. At saka ako na mag-aasikaso ng mga order. Hindi ka pa pwedeng lumabas ng ospital dahil hinihintay pang matapos yung mga lab test mo, ha? O sige. Ano ba nararamdaman mo ngayon? Medyo okay na ako. Kaya lang, nahihilo pa ako eh. Mabuti pa matulog ka na lang muna. Bukas na ako uuwi. Pababantayan na lang kita kay Aling Celeste rito bukas. Tuluyan nang nakatulog si Dahlia. Nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata. Mahina ang kanyang katawan. Ilang sandali umiiyak na pumasok si Thea sa kwarto at pasimpleng niyakap nito si Jonathan. Kuya, ano bang nangyari kay ate? Ha? Ay, pagod lang siya. Kaya kailangan niya magpahinga. Oh, akala ko kasi kung napano na siya. Kawawa naman ang ate ko. Huwag ka na mag-alala. Matapos ang laboratory test niya, makakauwi rin naman siya eh. Tila ba'y may kuryenteng gumagapang sa katawan ng binata habang naglalapat ang balat nila ni Thea. Hindi niya mawari ang nararamdaman na tila ba'y nabighani na siya sa babae. Kinabukasan na, pagdating ni Aling Celeste sa ospital, ay magkasabay na umuwi sina Thea at Jonathan. Thea, magpahinga ka na lang muna. Hindi na muna tayo magbubukas ng shop ngayon. Kaya ko naman. Ikaw ang magpahinga dahil alam ko na pagod ka. Gusto mo ba masahihin kita? Ha? Hindi, wag na. Ayos lang naman ako eh. Napatigil sa pagmamaneho si Jonathan nang maramdaman ang kamay ni Thea na humahaplos sa kanyang dibdib. Tila ba'y namanhid ang katawan nito dahil bumababa ang kamay ng babae sa kanyang puso na. Ilang sandali siniil siya ng halik ni Thea at tumugo naman ito. Pansamantala nitong nakalimutan si Dahlia. Maya-maya'y sumagi sa kanyang isipan ng nobya kaya't naitulak niya ang babae. Hindi pwede to. Thea, pwede ba tumigil ka na sa kahibangan mo? Nagkukunwari ka pang hindi mo gusto. Ah. Gumaganti ka naman ng halik. Ano ba ang gusto mo? Mhm. Ayokong saktan si Dahlia. Kaya pwede ba tigilan mo na to? Alam mo, Jonathan, kahit itanggi mo man sa akin ngayon, alam kong nagustuhan mo ang halik ko. Isa pa, dati ko pang nahahalata na hindi ka na masaya sa pagsasama ninyo ni Ate Dahlia. Napipilitan ka lang manatili dahil nasanay ka nang makasama siya. Pero nawala na yung saya. Katulad ngayon, habang hinahalikan kita. Muling siniil ng halik ni Thea ang binata. Hindi na tumutol si Jonathan at nagpatianod na rin sa ginagawa ng babae sa kanya. Hanggang sa may nangyari sa kanila sa motel habang si Dahlia nasa ospital. Pakiramdam ko, may sakit yan si Ate Dahlia. Kung mawawala siya, sa atin niya iiwan ang negosyo at pwede na tayong magsama. Uy, ano ba yung sinasabi mo, ha? Pwede ba? Magbihis ka na. Mauna ka na lumabas. Mag-taxi ka na lang. Gusto pa kitang makasama eh. Mamaya na tayo umuwi. Babalik pa ako sa ospital mamaya. Nandun naman si Manang Celeste. Tsaka, doktor ang kailangan ni ate. Hindi ikaw. Nanatili pa rin sa ospital ng ilang araw si Dahlia dahil sa pananakit ng ulo nito. Ngunit normal naman ang resulta ng kanyang mga laboratory test at ang tanging payo sa kanya ng doktor ay ang magpahinga at huwag magpuyata. Nagkaroon din ito ng mga pasa at pantal sa katawan dahilan na tumagalan naman ito sa ospital.
Kaya't malayang nakikita sina Jonathan at Thea at nagagawa nilang pasayahin ang isa't isa. Bagamat nanatiling lihim ang kanilang relasyon at naging madalang din ang pagbisita ni Jonathan sa ospital. At ang tanging dinadahilan nito ay ang pag-aasikaso sa negosyo. Isang araw, dumalaw sa ospital si Lolo Harold nang mabalitaan ito nangyari kay Dahlia. Apo, may dala akong prutas sa'yo rito. Uy, kamusta na ang pakiramdam mo, ha? Mabuti naman po, Lolo. Salamat po sa pagdalaw, ha. Alam mo, nararamdaman kong hindi lang simpleng sakit ang dumapo sa'yo, kundi kinukulam ka. Matinding inggit at pagnanasa ang nararamdaman ko. Hindi siya titigil hanggat hindi ka namamatay. Kulam? Pero ang sabi ng doktor, overfatigue lang daw po ako. Kaya naresetahan ako ng gamot dahil bumaba daw ang dugo ko. Hindi yun ang sanhi ng panghihina mo. Sadyang may taong gustong mawala ka. Ay sa ngayon, itong langis na gawa sa pandan ang ipapahid ko sa iyo para maibsan ang masamang enerhiya na kumakapit sa iyo. Ha, Apo? Ha, sige. Uuwi muna ako, ha? Babalikan kita kaagad. Opo, Lolo. Dali-daling umuwi si Lolo Harold sa bahay nila at kinuha ang ilang gamit. Nagpakulo din siya ng dahon ng pandana dahil mabisa yon pantaboy sa kulam. Nang lumamig na yon, inilagay niya yon sa malaking bote at muli siyang bumalik sa ospital. Kailangang ipunas sa iyong katawan ng pinaglagaan ng pandan para mawala ang bisa ng kulam. Lolo, paano ko malalaman kung sino siya? Tumanggap ka ng isang taong may masamang balak sa iyo. Sinisira din niya ang relasyon ninyo ng iyong nobyo. Isa siyang mapagkunwari at mapusok. May karunungan siya sa itim na mahika at yun ay ginagamit niya upang pahirapan ka. Nagsagawa na ako ng pangontra itong sangkap sa maliit na bote. Kailangan wag mo itong iwawala, ha? Dahil mapapawalang bisa ang kulam kapag hindi mo ito hiniwalay sa iyong katawan sa loob ng 7 araw. At hindi ka na niya masasaktan pa. Maalam si Lolo Harold sa panggagamot dahil dati itong manghihilot sa kanilang lugar. Matapos nitong gamutin si Dahlia, unti-unting nanumbalik ang lakas ng dalaga at nakalabas ng ospital na hindi alam ni Jonathan dahil hindi ito makontak. Malakas ang kutob ni Dahlia na si Theyang tinutukoy ni Lolo Harold. Umupo siya sa loob ng kanyang opisina at nagkataon na wala roon ang nobyo. Ilang sandali bumukas ang pintuan. Kitang-kita ni Dahlia ang pagkagulat sa mukha ng binata. Oh, bakit parang nakakita ka yata ng multo? Ha? Hindi ka ba masaya na nandito na ako? Tinatawagan kita pero hindi ka makontak eh. Dumaan lang kami dito ni Manang Celeste pero uuwi din naman ako sa bahay. Sorry, babe ha. Hindi kita nasundo. Marami kasi akong inaasikaso eh. Lalo na't sunod-sunod yung mga order. Paubos na nga rin yung mga stock natin. Huwag kang mag-alala. Kapag malakas na ako, babalik na rin ako sa trabaho. Sa ngayon, gusto ko na muna magpahinga sa bahay. Niyakap siya ni Jonathan. Ngunit napansin ni Dahlia ang kiss mark sa leeg ng nobyo. Naamoy din niya ang pabango na siya mismo nagbigay kay Thea. Hinatid siya ni Jonathan sa kanyang bahay. Nanatili siyang tahimik habang nagsasalita ang binata at nagkukunwari siyang walang alam. Sa tuwing binibisita siya ni Thea at Jonathan sa bahay nito, nagkukunwari siyang matamlay at nasusuka habang hinihintay nito na matapos ang 7 araw. Dahil matatapos na ng tuluyan ang sumpa na ipinataw sa kanya.
Makaraan ng 1 linggo, nagsimula ng sundan ni Dahlia ang nobyo. Inalam niya kung saan ito pumupunta. Napansin niyang pumasok ito sa shop kung saan naroon si Thea. Nakita niyang sinarado pa ng kapatid ang pintuan, kaya't malakas ang kabog ng kanyang dibdib. May duplicate siyang susi, kaya't dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Hanggang sa marinig niya ang dalawa habang nag-uusap sa storage room. Oh, kumusta na siya? Hindi na ba siya nagsusuka? Nagsusuka pa rin. Panay reklamo niya na masakitan tiyan niya. Pero, ang pinagtataka ko, bakit pinalabas siya ng doktor? Hayaan mo na nga siya. Ha? Hindi lahat ng sakit kayang gamutin ng mga doktor. Ang importante, nandito ka. Kasi na-miss kita. Talaga? Mhm. Na-miss din kita eh. Ha? Siniil ng halik ni Thea ang binata habang nakaupo ito sa maliit na mesa. Nanginginig ang laman ni Dahlia nang makita ang pangyayari. Kaya't kinuha niyang daspan na naroon sa kanyang tabi at walang anunoy hinampas niya yon sa likod ng nobyo. Busy ka? Ito na pala ang bagong pinagkakabalahan mo ngayon, Jonathan. Dito pa mismo sa shop ko kayo naglalandian. Dahlia, ano? Ipagpapalit mo lang naman ako. Diyan pa sa kapatid kong hilaw na ahas pa! Babes, magpapaliwanag ako. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na kung may problema ka at kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang! Hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Hindi ko kayo pinipigilan na maglandian. Pero wag lang dito sa lugar na pagmamayari ko! At ikaw na babae ka! Ang kapal ng mukha mo! Ayaw na sa'yo ni Jonathan dahil napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Akala mo lahat ng tao sa paligid mo makokontrol mo, ha? Akala mo ikaw na lang ang palaging tama at magaling. Hoy babae! Baka nakakalimutan mo kahit kailan hindi ako nagmagaling. Dahil ang lahat ng tinatamasa ko ngayon ipinagpaguran ko! Baka nakakalimutan mo isa kang basura na pumunta ka rito! Binihisan kita at binigyan ng magandang buhay. Hindi ka naghirap katulad sa pinagdaanan ko noon! At alam ko na rin na ikaw ang nagpakulam sa akin! Walang yaka! Ang kapal ng mukha mo! Pinaghahampas sila ng daspan ni Dahlia dahil sa matinding galit nito. Hindi sila makapanlaban sa dalaga dahil maliit ang espasyo ng silid at hirap silang makagalaw. Dinampot ni Dahlia ang flower vase sa mesa at binato yun sa kapatid. Dahilan na tamaan ito sa ulo at magtamo ng bukol. Aray! Ano ba? Ipakukulong kita! Ikaw ang ipapakulong ko dahil magnanakaw ka. Hindi lang ng boyfriend ko, pati pera ko! Dahlia, hindi magnanakaw si Thea. Pagtatakpan mo pa talaga ang babaeng yan, Jonathan? Sinabi ko na sa'yo na ibigay mo kay Rhoda ang perang makukuha mo sa walang yang babaeng yan. Pero wala kang ibinibigay kay Rhoda dahil binubulsan yung dalawa. Pareho kayong mga walang ya. Nagkasakit lang ako kung ano-ano na pinagagagawa ninyo. Lumayas kayo rito! Galit na lumabas ng shop si Dahlia at sumakay ng kotse. Doon na siya nagsimulang humagulgol. Kinakatok siya ni Jonathan pero hindi niya ito pinagbuksan. Bumalik sa inuupahang bahay si Thea dahil nagtataka siya kung bakit nakakalakad ang kapatid na dapat sana'y naghihingalo na ito. Sinindihan ito ang itim na kandila at isinalang sa apoy ang larawan ni Dahlia. Ngunit bigla siyang napasigaw nang makaramdam ng sakit ng katawan na animoy pinapaso. Namantalang balat nito at tinubuan ng mga pasa. Ilang sandali sumakit ang tiyan nito at nagsuka hanggang sa bumulagta siya sa sahig. Dahil bumalik kay Thea ang kulam na ipinataw sa kapatid. Samantala, kahit anong pagmamakawa ni Jonathan kay Dahlia ay hindi na siya pinapakinggan nito. Nalaman din ng dalaga na maraming perang nawala na hindi na ibinalik ng binata sa kanya. Alam mo, Jonathan,
Nakakalungkot lang isipin. Dahil ang lahat ng pinaghirapan natin, binaliwala mo dahil lamang sa babaeng yon. Kahit paulit-ulit kong kumbinsihin ang sarili ko na patawarin ka. At ibalik ang samahan natin katulad ng dati. Hindi ko talaga kaya. Siguro mapapatawad kita. Pero hindi maalis sa isip ko kung paano niyo ako niloko. Dahlia, please. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, itutuwid ko ang pagkakamali ko. Mas mabuti pa sigurong magkanya-kanya na lang tayo. Hindi kasi madaling kalimutan ang lahat. Agad na tinilikuran ni Dahlia ang binata at pumasok siya sa kanyang opisina. Ilang buwan din siyang sinusuyo ni Jonathan, ngunit hindi niya ito pinapansin. Hanggang sa umalis siya sa lugar na yun at lumipat ng bahay. Tanging ang mga tao na lamang niya nagbabantay sa shop. Bumalik sa pagiging waiter si Jonathan. Nabalitaan ni Dahlia na namatay si Thea at natagpo na lamang na walang buhay sa boarding house nito. Laking pasasalamat ni Dahlia kay Lolo Harold dahil kung hindi sa tulong ng matandang lalaki ay siya itong namatay. Dulot ng kulam na isinagawa ng traidor nitong kapatid. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shoutout po tayo sa maganda kong pinsan na si Desiree Ramos. Kumusta po kayong lahat dyan sa mga kaopisina niya? Hi kay Marie from Saudi Arabia mula kay Trolley. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Hi kay John 18 Breyer. Shoutout sa Naling family at kay Marilor Guevara. Hi kay Carlin Souza from Lemery, Batangas. Hi kay Maria Consuelo Benitez from Mongolia. Kumusta rin po sa lahat ng kababayan natin dyan sa Mongolia? Hi kay Lady Libra from UAE. Alright. Kung nagustuhan niyo po ang aming kwento, sana po ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment po. Huwag niyo rin po sana kalimutan na panoorin ang bagong channel po ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking tulong pong suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Babantayan na lang kita kay Aling Celeste Buterulia. Pakiramdam ko, may sakit yan si Ate Dahlia. Kung mawawala siya, sa atin niya iiwan ang negosyo. At pati na tayo, pwede tayo magsama. Mali, isa pa. At pwede na tayo magsama. Yeah. Mabuti pa'y uuwi muna ko. Babalikan kita at hindi. Kaka.